Alam na kaya nitong si Chris Miller ng San Miguel Beer na malamang siya ay itreat ng San Miguel dito sa Converge Fiber Excess para do sa rights kay Mikey Williams. Umiikot ngayon yung report na itong si Miller daw ay ititrade na ng San Miguel dito para kay Mikey at baka samahan ng San Miguel Beer ng isa pang player yan. Baka itong si Royce Mantua o kaya itong si Andres Cahilig para dito kay Mikey. Sa ngayon kasi, itong San Miguel daw ay kahit nasabihin nating merong mga risk sa pagkuha dito kay Mikey Williams ay interesado pa rin sila na ma-acquire ang nasabing player. At base doon sa mga reports, bumaba na talaga yung value nitong si Mikey. So ngayon mukhang Chris Miller na lang ang magiging katapat nito plus itong ang si Royce Mantua o kaya isang draft pick. So kung sakasakali na ito yung mangyari, sa tingin ko okay na rin ito para dito sa San Miguel Beermen at pati na sa Converge. Kung matuloy nga yung trade, itong si Mikey Williams, magkakaroon siya ng legitimate playing time dito sa San Miguel Beermen. Dahil alam naman natin na itong San Miguel gusto nila yung isang point guard na pwedeng scorer. At yan yung nagiging kakulangan dito kay Chris Ross kahit magaling ito na defensive player. Ngayon naman, kapag nakuha nila yan, itong si Mikey Williams, itong si Wamit Yongson, malamang ite-trade na rin ng San Miguel. Kaya sigurado ako na magkakaroon ng major changes sa San Miguel kapag nakuha nila itong si Mikey. Ngayon naman, itong sa panig ng Converge, si Chris Miller magiging isa doon sa mga backup guards na magagamit din nila. At kahit papano, good na rin sa Converge yan kahit Chris Miller at Royce Mantua o kaya Chris Miller draft pick yung makuha nila. Dahil at least, meron silang nagagamit na player kaysa naman dito kay Mikey na ayaw maglaro sa kanila. Kaya sigurado na magiging maganda to para dito sa Converge Fiber Xers na kahit papano meron din sila makukuha. Pero syempre, good win sa San Miguel kung makuha nila itong si Mikey Williams. Habang nakapokus ang karamihan dito sa Converge versus Ginebra sa playoffs, ang daming mga analyst na nag-aabang ngayon dito sa magiging debut pagbabalik nito si Luis Villegas para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Si Villegas ay clear to play na, so ibig sabihin pwede na itong gamitin dito ng Rain or Shine kontra Meralco Bolts. Ngayon, andito na lang yan kay Coach Yengyao kung gagamitin niya talaga itong si Luis Villegas. Alam natin na nangangailangan ng big man itong Meralco o rather itong Rain or Shine Elasto Painters. Pero yun nga lang, very crucial itong laban ng Meralco at ng Rain or Shine. Playoff game ito. So ito kaya yung tamang panahon para gumamit ka ng isang player na katulad ni Villegas na since 2023, 8 games pa lang ang nalalaro dito sa Rain or Shine dahil sa samot-saring injury. Siguro gagawin ni Coach Yengyao, gagamitin niya ng ilang minuto at titignan kung ano makocontribute niya. Pero kung ikaw si Villegas, syempre gusto mo na maglaro ng matagal para maipakita kung ano iyong kaya mong ibigay dito sa iyong koponan. Pero sa ngayon, sa tingin ko, pwede talaga itong si Villegas. Basta kinakailangan lang syempre ma-build up yung confidence niya. Para doon sa mga hindi na nakakaalala, ito si Villegas. Maganda pinakita niya nung naglalaro sa UAAP. Kaya nga yan kinuha nitong si Coach Yengyao. Yun nga lang ever since nagkaroon na ng injury at hindi na nagamit. Pero maraming naniniwala na kapag naging healthy ito si Villegas, malaki pa rin ang may tutulong niyan dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kinakailangan lang talaga na masiguro yung health nito ay magiging okay. Kaya nga, dito sa serye ng Meralco at Rain or Shine, ito ang player na aabangan ng marami. Dahil yung magiging performance niya dito ang magdedetermina kung magtatagal pa siya dito sa Rain or Shine o baka sa bandang huli ay trade na rin ito sa ibang koponan nitong si Coach Yengyao.